Hi guys, welcome in this channel. This is a general reading for all signs, your energy at this time. Recover ka na sa sufferings or from being left out in the cold or else financial crisis or pwede din yung feeling na abandon kung yun ang na-experience mo na left out in the cold or na abandon or when it comes sa pera naman kung sa pera ay yung naka-experience ka sa financial crisis or financial constraint, nakaka-recover ka na. Or kung when it comes sa health ay nakaka-recover ka na sa sakit. Yan. So magkakaroon na ng judgment. Dahil dyan, kung nakita nyo yung death dito, may mga bungo, may may mamamatay. May mamamatay. Para maging stable na and secured yung iyong isipan, wala na nang atake sa isipan mo. Para makatulog ka na ng mahimbing, ganun din yung ibang inaatake nila. Makatulog na namang himbing. Kasi bakit sila papatay? Salot, piste. Namimiste sila kaya nga hindi makatulog yung kanilang mabiktima. Yung mga inaatake nila yung isip niyan, ng mga tao. Maaring tao man yan sila or kung ano man silang nila lang. Napapatayin sila, no? Magkakaroon na ng judgment na sila ay papatayin na, no? Kasi ganun nga, no? Ganun talaga pagdating sa God, justified ang God. May hustisya talaga pagdating sa God. Ang tao at ang lahat ng nilalang ng God ay binigyan ng God ng free will yan. So sa kanila na yung pumili kung tama o masama ang kanilang gagawin. Pero pag masama o evil ang ginagawa, may consequence. Katulad yan, kamatayan. Hindi lang yan, kamatayan na walang hanggan doon sa kabilang buhay ang parusa ng God sa mga ganon. So, marami ba itong mga matay na to? Marami. Marami daw yung mamamatay na yan. Bakit sila papatayin? Alamin natin ha. Gumagawa sila ng deceit, scheme and deceit, tricks. O gusto nila nakawin yun sa'yo, gusto nila nakawin yun sa iba, gusto nilang agawin yun sa'yo, gusto nilang kunin yun sa'yo. O, nakita nyo may mga source nila. Magnanakaw, gusto ang kinin yun sa'yo, may ginagawa silang deceit. Kasi sila papatayin. Of course, pag ganyan, karoon na ng judgment. Hatulan na yan sila. Hindi lang kamatayan na papatayin ang kanilang katawan. Of course, papatayin ang kanilang katawan. Ang sapitin pati nila dun sa kabilang buhay, kamatayan walang hanggan. Saan? Sa impyerno. Sabihin nila malupit naman ang God. Sila ang naging malupit sa kanilang kapwa. Kahit walang ginagawang masama sa kanila. Ginagawa nila ng scheme and deceit. Pinaglalaroan nila ng mga scheme and deceit nila. Ginagawa nila ng scheme and deceit. Gusto nila ang kiniyon sa iba. Kasi Jesus Christ, ayaw ni Jesus Christ na mag-greedy. Ano sabi ni Jesus Christ? Ang mag-greedy ay hindi magmamana ng aking kaharian. Yung mga sakim at kahaman daw, hindi magmamana ng kanyang kaharian. Yan ang rules ng God Science Bible. May rules ang God. Talagang yung iba ay may sarili silang ginawang rules. No? Of course, yung ginagawa na lang rules based sa kung ano yung gusto nila, kung saan sila komportable. Ayaw nila sundin yung rules ng God. May sarili daw silang rules. Yun ang paniwalaan nila.
Di ata nila sarili na creator sila. You're in love right now sa tao na nakadistin sa'yo. Or emotionally attached, in love, nakaramdaman ng care, affection sa taong nakadistin sa'yo. Yun bang sign na emotional ka or in love ka sa kanya or nagkikare ka sa kanya? Yun bang sign na nakatadhana kayo? Oh, yun pala yun. Yun ang sign na siya na yun. Kasi nagkikare ka sa kanya, affectionate, loving, in love, or nagkikare kasi parang naging empathetic ka sa kanya. Yan, naging empathetic ka, caring, affectionate, emotional pagdating sa kanya kasi nga nakatadala pala kayong dalawa. Ayaw ng mga baluktot na mga tao ng katotohanan. Ayaw nila ng nire-reveal na katotohanan from God. Mas gusto nilang paniwalaan yung lies, deception, yung matutunan kung paano mag-deceive, kung paano manguha ng sa iba through deceit and scheme, kung paano mangnakaw, kung paano makapanlansi ng kapwa nila. Hindi ba tama yan? Hindi ba nangyayari yan? Madaming evil, lalo na sa parang ngayon, end of times kasi ito eh. Pag nireveal sa kanila ang katotohanan, ako si pinantamaan, natamaan, ayaw nila ng katotohanan. Lalo yung warningan sila, no? Itapon sa impyerno ang kaluluwa nila sa mga ginagawa nila. Kahit alam nila na sa Bible naman yan. Yung mga warnings na yan, nakasulat sa Bible yan. God nag-warning mismo yan sa Bible. Ang mga prophets at mga servant na God, inuulit-ulit na lang yan. Pag correctionan sila, galit na galit sila. Kasi nga, mga evildoer. Yan ang mga ayaw ng correction, ayaw ng warningan. Kaso lang, yun ang binibigay ng mission sa mga servants sa God, ang magbigay ng warnings, maraming tao, ang mga koreksyon ng mga tao, ang mag-reveal ng katotohanan sa maraming tao, sa mga tao. So, the chariot, kaya hindi madali i-carry yung mission from God. Kasi ayaw nga ng mga tao na katotohanan, ayaw nila i-reveal ang katotohanan from God. God's truth. Ayaw nila na i-correct sila, ayaw nila ng correction. Ayaw nilang warningan sila. So, the chariot in reverse. Hindi na matagumpay ang kanilang mga deceit, guys, kahit todo yung effort nila, todo yung put nila ng hard work o tuloy-tuloy, and talaga nag-effort sila sa ginagawa nilang deceit na to. Pero hindi nag-work, hindi naka-apekto, hindi tumatalaw, hindi nagtatagumpay, hindi na uwi sa celebration, no? Hindi sila celebrate. Hindi kasi nagtatagumpay. Kaya tuloy-tuloy ang kanilang ginagawa. O hindi victorious ang kanilang ginagawa. Yung mga sinesend nila at mga like spells, influences, or wishes, or mga attacks, no? Mga ganon, or anything na they put hard work and effort, no? Kaya gusto nila ito manguha ng sayo, gusto nila mangontrol. Hindi, gusto nila na sila ang superior, no? Mangharang sila, mamigil sila sa path mo, sa daanan mo. Mamigil sila ng kung ano yung para sa'yo, pigilan nila daw. Ang mapala nitong mga to, may impyerno lang ito, afterlife. Yan ang mapala nila sa ginagawa nila. Imposible namang hindi nila alam na sa kadiliman yung ginagawa nila, na masama sila dahil sa ginagawa nila, masama sila. Itapon sila sa impyerno, imposible na hindi nila alam yan. Alam nila yan, kaso lang ipinapairal na inggit, pagkagahangan, kaya tinutuloy-tuloy nila. Ayaw na magsibago. So yan. Pero hindi na yan hindi na didiretso yan sa'yo. Hindi na makaalis nga sa kanila. Hindi na magkaroon ng movement, action. Hindi na yan makapang-atake. No?
hindi na magkaroon ng effect sa iyo. You can keep what you have, kung ano yung para sa iyo. Kung ano yung sa iyo, ay makip mo yan. Hindi nila yan makuha sa iyo, kung ano yung sa iyo. Di ba, umiral sa greediness, inggit pati siguro. The sun in reverse and the wheel. Kasi mamumuhay ka na ng masaya. Kita nyo? Na-winish mong buhay, yung gusto mong buhay. O yung gustong-gusto mong buhay. Hindi na kasi sila nagsasucceed, hindi na sineswerte yung kanilang mga kumbaga, hindi na favorable o hindi na favorable ang kumbaga hindi na nag-favor sa kanila yung luck, no, parang gano'n. Or hindi na nga nagsasucceed yung kanilang mga attacks, yung mga ginagawa nila kahit ano pang put nila ng effort and hard work. Ang mapala nga lang nila niyan, madurusa sila dun sa impyerno. Parusahan yan sila sa impyerno. Yan na yung mga, I think yung mamamatay. Let's see. Hindi yan, yung mga napuput ng effort dito. Yan na ba yung mga meron nagpuput ng effort dito para kay gusto nila na ano sila, superior. Yan ba yung sunod na mamatay? Kasi kung may namatay na, may mamatay yan, sunod na papatayin. Let's say, ay hindi. May nagpuput ng effort yun, no? Atake ng witch. Witch. So see, mga wizard, magician. Pero may mamamatay daw, may mga mamamatay. Ito mga todo ka effort and put ng hard work para pigilan ka na pero wala ding effect yung kanilang ginagawa o hindi nga nakapang-atake, hindi tumatalab. Malapit na yan sila sintensyahan din ng kamatayan at kamatayan walang hanggan. Hindi pa. Ano ba ginagawa nila? Spiritual. Hindi pa daw. Pero malapit-lapit na. Hatulan ng kamatayan. Walang hanggan ng kamatayan. Impyerno yan, pinamatayan. Hindi pa. So, matagal pa yan. Bakit kaya matagal pa? Dahil hindi nila mapigilan ang damdamin nila na inggit. Hindi. Selos. Hindi. Ano yan? Gusto nilang sila yung superior. Ganun. Hindi. Gusto nila ang kinin yung sayo. Ganun. Hindi. Ito, may nag-effort yun. Gusto niya, anong rason? Hindi mapigilan na bumalik sa'yo. Gusto niya bumalik sa'yo. Gusto niya bumalik sa'yo. Pero may mga mamatay. Sino-sino yung mamamatay na yan? Mga greedy na yan. Pero mali pa rin ginagawa niya. Sige siya pang effort gawa ng spell. Dahil yan ay witchcraft, occult. Nabibilong siya sa kampo ng kadiliman pagka ganyan ang kanyang gawain. Ba't hindi niya mabagong puso niya? I mean, gawin niyang pure yung puso niya.
hindi niya matigil yung paggawa niya ng spell. Kung gusto ng tao, kahit sino na tigil yung masamang gawain, dali lang naman eh. Dali lang. May free will ang tao eh. So, ayan guys. Gusto niyo pa mag-reach out sa'yo, gusto niyo mag-offer ng cup of love. Kasi ano ka daw, no? Hindi ang pigilan yung damdamin niya kasi ano ka, cold ka, emotional towards sa kanya. Baka binlock mo. O kaya ayaw mo nang usapin or else ay hindi naman siya nagre-reach out sa'yo. Kaya paano? Kaya mag-usap, baka ganon. Or else ay talagang kung babae ka, sinusupladuhan mo na. Kung lalaki ka, sinusupladuhan mo na. Di ba ganon? Pero mali pa rin yan. Spell o witchcraft yung ginagawa niya. That is occult or witchcraft. Yan ay sa kadiliman yan siya nagawain. Demonic. Oh. Naging kampon siya ng kadiliman yan. Parusahan yan siya ng God sa impyerno pag namatayan. Kaya dapat magbago siya. Hindi na. Akala siguro joke yung warning sa Bible, no? About mga ganyang gawain. Kaya ang dami niya nagsisisi dun sa impyerno, malamang na ganyan ang gawain kasi instead na magbago na ginawa nila, pinagpatuloy nila, no? Akala na powerful sila, yun pala kay it's a devil's trap sa kanilang mga souls para makuha ang souls nila. So ayan, through that temptation and devil, yan yung mga ganyang gawain. Dahil sa paghihil mo, o maaaring naghihil ka ngayon, madami kang matransform na maging pure-hearted, loving, affectionate, empathetic, o pink. Baka may mga magamot ka, kung maghihil ka. Tama ba? May magagamot ka ba? Hindi. Parang ano lang, manghunt. Baka manghunt. Pwede ha. Or kaya ay dahil sa nag-heal ka, ibig sabihin kasi pag nag-heal ka na, na-release yung mga old anger, resentment, mga negativity, yung mga frustration, natatanggal na, stress, o diba? Madaming, yung mga sama ng loob, matanggal. Pag nag-heal ka, diba? O na-heal ka, ay madaming matransform, madaming magbago, madaming matransform into loving, affectionate, caring, soft-hearted, and empathetic. Of course, mga tao yan. Mga tao matransform. Or because of your love and care, also through your advice and through your guidance, ay may mga magbago, no? And parang magiging good example ka sa kanila, or through your advice and guidance. So, ayan. May makikita ka sa sarili mo, maybe sa mirror, na para maging masaya ka eh. Yun na feel ko dyan eh. Para maging masaya ka. A hero, yun ang makita mo sa sarili mo. You're a hero. You're a real hero. Hero. Paano? Makita mo sa sarili mo na you're a real hero. Right, but
Dahil, na-reverse to. Dahil, hindi na nagtuloy-tuloy ang mga, alam niyo yung committed sa paggawa ng deceit and scheme. Hindi na nagtuloy-tuloy ang ayun na experience na kalungkutan, grief, emotional turmoil ng ano yun, maraming tao. Hindi. Na mga people of God. Baka people of God lang. Hindi. Ng mga iilang tao. Hindi eh. Ng mga victim. Ayun, ang mga victim. No? Mga victim. Victim ng mga evil forces. Ng mga any evil. No? Ito yung pinapa-experience sa kanila yung scheme o deceit ng iba o ng evil forces man. Yung naka-experience sila ng emotional turmoil, naging hopeless, iyak na iyak, mga ganun ba? Or naging-grief, ganun, lonely, sad sila sa buhay nila. Yun pala kay merong mga nang-manipulate. Madami naka-experience yan, guys. Sa mga tao. Sila ay victim ng mga evil dito sa mundo. So, ayan. That's why mag-umpisa na magkaroon ng growth. Maging consistent na mag-grow sila sa person o yung kanilang finances. Magmuhay na sila ng healthy. Hindi na nade-depress. Hindi na naka-experience emotional turmoil. Makikita mo sa sarili mo na you're a hero. Alaman nila na ikaw may gawa. Na kung bakit hindi na nagtuloy-tuloy yung na-experience lang emotional turmoil or hindi na importante yun. Ang malaga ay nagawa mo yung mission mo from God. Di ba? So, yun ang importante. Hindi naman kailangan magyabang na, I am a hero, I'm a hero. Hindi naman kailangan ganun. Ako ang tumulong sa inyo. Hindi naman kailangan yun. Di ba? Dahil sa akin, naka-recover kayo. So, gano'n. Hindi na kailangan yung pagsaway. Importante, nagawa yung mission from God. So, yan. Hindi na kailangan mag-inabok pa. No? Hindi na kailangan ipagmayabang. Basta alam mo sarili mo na ginawa mo yung mission mo from God. No? Pagka ganyan, ay ginag-guide ka niya ng God kung ano yung gagawin mo. No? I-guide ka ng anghel, God. Si Archangel Michael, naari yan ang nag-guide sa'yo, si Archangel Michael. Tutulungan ka pati na Archangel Michael na makalayo ka na maka-walk away ka na, guys. So, walking away from what? From what? Sa mga kaaway, sa mga gusto makipag-compete sa'yo, sa mga napapahold back sa'yo, sa mga pumipigil sa'yo, sa maybe it's a place also na may gusto makipag-compete sa'yo dyan, gusto makipag-agawan, kung anong meron ka, gusto nila agawin yun sa'yo, or else pwede din sa ex mo, na maka-walk away ka na sa ex mo, for your peace of mind, para peaceful yung isipan mo. And sa mga nananakit sa puso mo, sa damdamin mo, sa mga atake sa heart mo, sa puso mo, kung kunwari may na-atake sa puso mo, sa mga nagpapaiyak sa'yo, parang umiiyak yun dito, no? Sa mga nang-hurt sa'yo. Upright ba to? Oh yeah, it's upright.
For this, what's with this Three of Pentacles here? Yan yung mga nagtutulungan na gawan ka ng spiritual or manifestation or spiritual, nang bubuhos na negativity nila sa'yo, may ginagawang na yung excited and alam nyo, napaka-immature na mga excited and positive pa na full of insecurities ng mga to, na gawan ka ng spiritual, buhusan ka ng negativity nila, may ginagawa sila mga plano, nagtutulungan sila. So may pagtutulungan sa kanila. Nagawan ka ng ganyan, makalayo ka na dyan. Tutulungan ka ni Archangel Michael. Bakit kailangan mo lumayo? Para peaceful yung buhay mo. Bakit naman yung may ganyan sa paligid mo? Babantay nila yung galaw mo. Parang, ano kasi yung may mga tililing eh. Babantayan nila yung galaw mo, babantayan nila yung buhay mo, tapos pagka may kinainggitan, may inggit. May matililing talaga. Hindi lang may tililing. After life yan, puro sila padurusa sa impyerno. So sabi ko lang totoo, wala nang masama dyan kasi yan naman katotohanan. Tingnan nyo, ginagawan ka nito ng mga spirituals. Tingin nyo, hindi may impyerno kaluluwa nila? May impyerno yan. Dahil warning ng ganyan sa Bible, doon yan sila ilalagay sa lake of fire na may sulfur. Ang kanilang soul na mga gumagawa ng witchcraft and sorcery, ng mga liars, and mga immorals, idolaters, and murderers. Kasama na yung gumagawa ng witchcraft and sorcery. Lalagay dun sa lake of fire na may sulfur ang kanilang souls. Wala silang strength. Walang inner strength. Hindi din sila healed. Hindi balance. They're waiting. Unstable, ungrounded. They're waiting, or maring walang pera or unstable financially. They're waiting for what? For the devil to grant their wishes. Yan ang kakampi nila. They're waiting for the devil to grant their wishes. Kasi hindi ko na kailangan sabihin pa bakit sila nag-wait sa devil to grant their wishes. Tatawanan ako sa mga ganyan. Tingnan nyo. Dahil lang sa greediness nila, dahil lang sa inggit nila, ay na yan. Siguro binta yun ang kaluluwa ng devil para lang ibigay yung gusto nila. Para lang makuha nila gusto nila, para latakihin ka, di ba? Grabe ka babaw, no? Grabe ka sama, no? So, Queen of Pentacles in reverse, they're unstable right now. They're waiting for the devil na i-grant yung wish nila na maging unstable kayo ng person mo. Na hindi kayo ma-unite. Na hindi makapag-take ng risk ang person mo para manatiling hindi kayo close. Hindi mag-reach out sa person mo sa'yo. O ikaw, hindi ka mag-reach out kung sino malalaki sa inyo. Hindi mag-reach out yung lalaki sa babae ba, no? Ganon. Para manatiling separated kayo ng person mo. Para hindi kayo mabuo, para hindi kayo magkita. O, diba? Gusto kayong kontrolin. Gusto kayong kontrolin na dalawa. Harangan nila. Gawa nila ng deceit. Illusion. They create illusion sa mind niyo. Ganun ang ginagawa nila. Hinaharangan nila para hindi kayo magkita, hindi kayo ma-unite, hindi mag-take ng risk yung lalaki sa babae. Ganun. Para hindi mag-take ng action yung lalaki sa babae. Para hindi piliin ng lalaki ang babae. Mga ganun ba? Kung sino ang babae sa inyo ng person mo. Yan ang person ng lalaki. Para hindi kayo mag-match ng energy. Para hindi kayo maging mag-asawa. Para hindi kayo magkatuluyan. Ganun ang ginagawa nila, guys. Para mag-juggling. Para kunwari mag-decide yung lalaki na babalik sa babae. Mag-juggling siya, hindi siya makapag-decide. Hindi niya magawa. Para magmukmuk na lang yung lalaki at maging malungkutin. Ganun. Instead na mag-message ay
magmukmuk na lang, maging malungkot, ganun. Hindi kayo makabuo ng pamilya, hindi kayo magsama, hindi makapag-reach out yung lalaki sa babae, mas stagnant yung connection nyo. Yan ang ginagawa nila yun. Para hindi mag-umpisa kayo ng relationship, para no, sa kanila mag-invest yung lalaki. Baka ganun, no? Hindi. Para sila mag-invest sa'yo. Pwede ganun, no? Char. Para sila mag-invest sa'yo. Oh. And then, para sila ang mahalin mo. Mga meron dito kanina, di ba? May gusto sa'yo. Meron dyan, gumagawa ng deceit. So, yan, ito na lamang for collective reading, guys.